Okay, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng programang Kalusugan at iba pa. Ngayong gabi ay kasama natin ang isang eksperto sa paggamot sa sakit na tuberculosis o mas kilala sa tawag na TB. Siya ay pulmonologist at physician ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated Center dito sa Quezon Institute. Walang iba kundi si Dr. Violeta Perez. Magandang gabi po, Doktora. Magandang gabi naman sa iyo. Maraming salamat po at napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon para sa programang ito. It's an honor on my part. Thank you po. So, Dr. Perez, gano'n na po kayo katagal na nanggagamot sa sakit na TB? Mga more than 38 years na siguro. Oh, talagang matagal na po kayo dito sa larangan na ito, ano? So, sa inyo pong observation, sa tingin niyo po ba dumarami ba o kumukonti ang mga taong nagkakasakit nito? Sa aking tingin, sa aking mga clinic na hinahandle, parang dumadami sila because of nagdi-default. Ay, talaga po. So, ang ano pong ibig niyo sabihin nagde-default, Dr.? Kasi, yung ibang pasyente, hindi sila akala nila ang gamutan sa TB parang lagnat ng trangkaso, na pag uminom ka ng 1 o 2 araw, wala na. Ang nangyayari ngayon, pagkatapos ng 2 linggo, maganda na ang pakiramdam ng pasyente, titigil na siya ngayong iminom ng gamot. Pagkatapos ngayon, pagka siya may naramdaman naman, yung natira niyang gamot, iinumin niya uli. So, putol-putol yung inom niya ng gamot na hindi niya alam na imbis siya gumaling, lalo siyang lumalala kasi yung mikrobyo lumalaban doon sa gamot na ibinibigay namin sa kanila. Kaya hanggat maaari, ipinaliliwanag namin araw-araw sa pasyente na tuloy-tuloy yung inom ng gamot nila para madali silang gumaling. After 6 months lang, magaling na sila. Okay. So po, 6 months po talaga ang gabutan nitong TB. So, Doktora, paano po ba nagkakaroon ang isang tao ng TB? Kung halimbawa, may pasyente ka na positibo siya, ang plema niya sa plema, no? Pagka umubo ang pasyente, alam mo naman sa atin, ang problema yung health education. Ay, okay po. Yung pasyente, lulura kahit saan. Diba? Lulura sila. Hindi nila alam na ang transmission, kaya ka mahahawa kasi dala ng hangin yung mikrobyo. Kung positibo ang plema mo, halimbawa ako, dadaan ako ron, ilang beses ako dumaan, yung mahi-inhale ko na hangin, posibleng makakuha ako ng mikrobyo na kung mahina ang resistensya ko, halimbawa may trangkaso ako nung dumaan ako ron, posibilidad na magkaroon ako ng simptoma ng TB. Kaya naman, hindi well ventilated yung bahay nung supposed to be pasyente mo. Na nuubo ng more than 2 weeks duration, nilalagnat sa hapon, meron siyang weight loss, tapos ngayon yung lumulura minsan ng dugo na ang pasyente, na ang ginagawa, hindi pumupunta sa doktor, binibigyan nila ng dahilan kung bakit nagkaganon sila. Yan, natrangkaso ako, kasi nagbuhat ako, kasi ganito, na hindi mismong otoridad ang kanilang pupuntahan. Isa pa is, halimbawa, sumakay tayo sa jeep. Diba? Ang jeep o kaya bus, enclosed sila. No? Ngayon, meron tayong nakasabay na pasyente na ubo ng ubo. Ngayon, na hindi tinatakba ng bibig. Diba? Ngayon, tayo naman ngayon, singhot ng singhot ng kanyang donation sa atin. Diba? From halimbawa, galing tayo sa QI, papunta tayo sa Quiapo, yung magkakasama, halimbawa, ako, meron akong trangkaso, mababa ang resistensya ko, kauubo ng ating kasabay sa jeep, makakadagdag yun sa problema ko. Kasi, so sinasabi ni Doktor na pwedeng mahawa? Airborne. Kasi airborne po ang TB. Okay, kasi po sinasabi nila na ang TB ay disease of the poor o yung mas kalimitang nagkakaroon nito ay yung mga mahihirap.
Totoo po ba ito, Doktora? Hindi totoo yan. Opo. Kasi, sinasabi natin yan, kasi yung mga mahihirap, wala silang diretsong pambili ng mga gamot. Samantalang yung mayayaman, nakakapunta sila sa private doctor na nabibili nila ang gamot. Kaya yung natin, yung parang sabihin na natin, ang statistics natin, parang geared lang sa mga mahihirap. Pero pwede natin sabihin na majority ng mga may TB ay mahihirap. Kasi yung vision nila, yung nutrisyon na kailangan nila, hindi sufficiente. Tapos yung health education, hindi sinusunod ng mostly ng mga mahihirap. Kasi nila na, magtatrabaho ko, bayaan mo na muna yung sakit ko. Pubulang naman to na tumatagal na napakatagal. So, Doktora, yung sinasabi niyo po ay kahit sino po ay pwedeng magkaroon ng TB, ngunit mas, ibig sabihin mas susceptible o mas prone ang mga mahihirap dahil nga po dun sa kanilang mga may bisyo sila, gaya din ng sinasabi mo na binabaliwala ang ubo na medyo matagal na, sa ganun po. Sinasabi din po ng ilan na nakuha yung TB sa paggamit ng mga kutsara o kaya ibang gamit ng taong may sakit nito. Alam mo, ang paniwala niyan. Paniwala yan nung matagal na panahon na wala pang mga researches. Pero yan hindi totoo. Kasi kapag inugasan mo ng husay ang mga plato, ang kutsara, tinuyo mo siya, wala na siya. So paniniwalang mali yan. Kasi ang transmission ng TB ay nakukuha sa ere. Sa hangin. So, airborne. Hindi yan nakukuha sa baro, hindi yan nakukuha na namana. Kasi ang tatay ko namatay ng TB. Ang lola ko namatay ng TB. Kadalasan yun ang sasabi, namana ko sa nila na hindi totoo. Na hanggat maaari, kaming mga doktor, binubura namin na yung mga paniniwalang mali na yan sa kanila. Pero it takes time. Para baguhin yung paniniwalang yan. So, Doktora, halimbawa, ako ay isang ordinaryong tao, paano ko po malalaman na ako ay posibleng may sakit na sa TB? Napakadali niyan, Kapag ang pasyente inuubo ng 2 linggo o mahigit pa, nilalagnat sa hapon, o kaya sa ubo niya meron ng dugo, na hindi kadalasan naman. O kaya naman, nagkakaroon siya ng weight loss. Bumabagsak ang timbang niya. Na posibilidad, gawa ng ubo niya sa hating gabi, nagigising siya. Paggising niya, siyempre, bababa ang timbang. Kinabukasan, wala na siyang ganang kumain. Wala siyang tulog. Yung cycle kung paano siya bumababa ang timbang. Tapos, yung kadalasan, ang pasyente, hindi na, nilalagnat na sa hapon. Sumasakit ang likod ng more than siguro 1 or 2 months na binabaliwala nila ngayon. O kaya naman, nagkaroon ng trangkaso ang pasyente, hindi pupunta yan sa doktor, pababayaan nila. Kasi akala simple nga. Pero kaya kung natrangkaso ang pasyente, pag pumunta sa clinic, sabi, natrangkaso ko kayo, kaya ako inubo. Sila na yung gumagawa ng rason, bakit sila inuubo ng matagal. Na hindi nila alam na iyon ay simptoma na ng TB. Okay. Ganun po. So, Doktora, na sabi niyo po yung sintomas ng TB, gaya na sinabi niyo kanina, ubo na mahigit 2 linggo, may trangkaso o lagnat, lalo na sa... Na napapabayaan. Magkaroon ng Opo. At saka, nawawala ng gana sa pagkain. Saka, makikita mo rin, kung wala sa simptoma ng pasyente, di ba, inuubo siya ng 2 linggo o mahigit pa, dapat pumunta na siya sa health center para pa-examine ang plema niya. Pag-examine naman ng plema, doon makikita kung may microbio siya ng TB. So, ang Doktora, yung sinasabi niyo po ay pwedeng, halimbawa, meron siyang ubo na mahigit 2 linggo, pero yung ibang sintomas, wala. Posible pa rin Posible pa rin. May TB Kaya siya. kung meron siyang, ang pinakamaano dyan na simptoma na dapat, magkaroon ng concern ang pasyente is yung
ubo na more than 2 weeks duration. Ah, okay. Kapag inuubo ka ng more than 2 weeks duration, punta ka na sa center. Ah, okay. Libre naman ang pag-examine ng plema dyan. Ngayon, examina ng plema mo ng 3 beses. Ah, okay. Pagka positibo ka, ibig sabihin, may TB ka na. Mm. Ha? Kung negatibo naman ikaw, Mhm. nabigyan ka ng antibiotic ng 2 linggo, hindi pa rin siya gumagaling, inire-request na ng doktor na ma-x-ray ka. Okay, kasi po ang alam ko po sa TB, pag ang isang pasyente ay posibleng may TB, ang ginagawa po niya ay pupunta sa, kunyari, sa isang doktor at ine-x-ray po siya. Tapos doon po malalaman na siya ay may TB o wala. So, ano pong, kasi po sinasabi niyo kanina na kailangang i-examine yung kanyang plema. So, paano po ba yon? Alin po ba ang dapat na, ang tamang paggamot? Alam mo kasi ganito yan. Nung araw na hindi pa natin nadidiskubre ang kahalagahan ng pag-examine ng plema, pagpunta sa doktor, ayan ang x-ray. Ngayon, okay. ganito, tatanungin kita. Yung bang retrato magsasabi sa iyo na aktibo ako o hindi? Okay, No? kasi ano lang siya, oh. Hindi naman siya Retrato lang nagsasabi. siya. Opo. Oo. Hindi siya magsasalita na ako aktibo, ako makakahawa. Kasi, halimbawa, in-x-ray kita ngayon, tapos ng 6 na buwan, in-x-ray kita, pareho pa rin. Anong ibig sabihin na aktibo ba siya o hindi? Hindi tulad na kung ang plema, Opo. ang kukunin mo, magsasalita agad sa iyo pag nakita mo yung mikrobyo. Kaya sa panahon ngayon, dinidiscourage sana namin ng mga doktor na magpa-x-ray X-ray muna na, bago pumunta sa doktor. Ang dapat ngayon, kahit wala kang x-ray at nagpositibo ka sa plema, gamutan agad. Ngayon, kung halimbawa naman, ang plema mo ay negatibo, hindi ba? Yun ngayon ang panahon na hihingiin mo ang x-ray. Pagka may simptoma ka, positibo ka sa x-ray, TB ka na. Ihaharap na ngayon yan sa TB Diagnostic Committee. So, doktora, saan po ba nakakakuha ng yung talagang maayos na paggamot sa TB? Alam mo, pinakamaayos ay yung sa mga health center. Sa health center po talaga. Kasi doon natututukan ng pasyente. Lahat ng pasyente, binibigyan at saka umiinom ng gamot sa health center. Hindi naman dapat magdalawang isip ang pasyente sa pagpunta sa health center kasi libre naman siya lahat. So libre talaga siya. Buwan na libre siya sa yung gamot. gamutan. Okay. Libre din siya sa pag-examine ng plema. Okay. Ganon. So talagang walang gastos ito. Walang gastos. Kung halimbawa, tinan mo, ang advantage niya, halimbawa, after 6 months, positibo pa rin ang plema niya. Opo. Diba? Granting na naggamot siya ng 6 na buwan, na positibo pa rin siya, ililipat naman natin siya sa isang gamutan na meron siyang injection for 2 months, tapos 8 months ang treatment ng tableta. Doktora, paano po nagkakaroon na, halimbawa, di ba po, ideally 6 months ang treatment ng TB, ano? So, ano pong mga dahilan kung bakit after 6 months, hindi nagagamot ang sakit na ito? Kaya nga sinasabi natin, yung tutok yung gamutan natin, maaari na ang resistensya ng pasyente is napakababa. O kaya naman, meron siyang diabetes. May komplikasyon na. Immunocompromised siya. Kaya gano'n, pag may diabetes ka, mababa yung resistance mo, madali kang kumuha ng ibang sakit. Kaya kung may diabetes ka, minomonitor siya. No? Kung mababa yung resistance mo, ina-advise natin siya kung paano siya tataas ang